Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga mahal, magandang umaga sa inyong lahat. Say praise the Lord. Mga mahal, itaas natin mga kamay mga kapatid. Dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Idalangin niyo po yung balingkod, mga mahal, na tayong lahat ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Suso Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, minsan pa, iyong ipinadamas sa amin ang iyong napakatamis na presensya, mahal na Panginoon, mula sa iyong trono ng biyaya, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hindi kami karapat-dapat, O Diyos, bumanggit man lamang ng iyong banal na pangalan. Subalit salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, kinahabagan mo kami at minsan pa sa panalangin ng beloved Honorable Pastor. Mahal na Panginoon, gabayan mo kami, O Diyos, sa aming huling bahagi ng gawain, yung pakikinig ng mga salita mo, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, marapatin mo mambanan, yung pagpalay ng mga anak, mahal na Panginoon, muli, O Diyos, hallelujah, Lord God. Once again, O God, anoint thy word, make them believe, O God, in the name of Jesus. We bind the power of darkness, hindrances cast out in the name of Jesus, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. God bless you po sa inyong pagdalo, mga mahal, sa overnight na ito, mga kapatid ko. At tayo po ay mag-focus, mga minamahal, sa ating pong aralin sa umagang ito. At kung meron man po, mga duty natin, mga mahal, sa ating mga minyal, mga kapatid, pwede po nating ihinto muna. At tayo po ay, mga minamahal, pakakainin natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, ng Word of God. Amen. Mga mahal, pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa umagang ito. And I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Mga mahal, ang propeta natin dakilang Diyos, mga kapatid. At ganoon din po kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Ako'y bumabati, may mahal, sa magandang umagat. May mahal, ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, may mahal. Ating pong inaalaala at hindi natin malimutan, mga kapatid ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, sa lahat ng mga elders po natin, sa ating mga core members, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, may mahal, at mga viewers natin here and abroad, mga kapatid. Sama-sama po tayo, may mahal, mag-aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. May mahal, kung nakahanda na po yung ating mga Bible, yung ating mga notebook, ating mga ballpen, may mahal, ating pong kailangan po natin, mga kapatid, yung journal. Amen. Journal, may mahal. Ibig sabihin, mga kapatid, ay itala po natin, isulat po natin, may mahal. Para nang sa ganun, mga kapatid ko, ay balik-aralin po natin sa ating mga tahanan. Praise God. Matthew chapter 6 verse 21. Ayun, mahal, ang ating unang verse, mga kapatid. Basahin po natin. Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita, mga minamahal, sa umagang ito. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang title po natin, mga minamahal, ay Righteous Wealth or Worldly Wealth. Righteous wealth or worldly wealth, mga minamahal. Praise God. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Talakayin natin ngayon, mga minamahal, sa umagang ito, ang pagkakaiba po ng righteous wealth sa worldly wealth, mga kapatid. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, ayaw nating maging mahirap. Si Amen. Lahat tayo ayaw nating maging mahirap ang buhay. Gusto nating lahat, mga minamahal, yung buhay na pinagpala sa lahat ng bagay. Amen po. Sa lahat ng gustong pagpalain ng buhay, magsabing, praise the Lord. Amen. Sino nga ba naman, mga minamahal, ang ayaw ng pagpapala? Amen ba? Ang kaibahan, mga minamahal ko, sa iba't ibang gawain dito sa ating pong bansa,
Kakaiba po ang Jesus Miracle Crusade sapagkat, mga mahal, kung magpala ang dakilang Diyos dito, mga kapatid ko, bundle, ika nga, mga kapatid. Triple blessing. Kung paano tayong pinagpapala sa spiritual, ganun din po, mga mahal, pagpapalain tayo at pinagpapala tayo sa material at financial. Amen ba? Praise God. Mga minamahal, tandaan po natin ito. Yung peace of mind and peace of the heart, mga kapatid, hindi kayang bayaran ng pera yan. Kaya kung kahit trials ka ngayon, kahit wala kang pera ngayon, may mahal, pinagpala ka pa rin. Amen. Praise God. Mga minamahal, ano po ang pagkakaiba ng righteous wealth sa worldly wealth? Yung righteous wealth, may mahal, sow first before you reap. Magtanim ka, may mahal, aani ka. Give first before you get blessings from God. Yan po ang righteous wealth, mga kapatid ko. So if you do not give God, He did not bless you, you always lack. Katulad ng ating pong napakinggang paliwanag kanina sa giving, mga minamahal, may kaugnayan po ito, mga kapatid ko, sa ating napakinggan kanina. Sapagkat marami pong Kristiyano, bilanggo sila ng kahirapan sa buhay. Bilanggo sila ng financial bondage dahil sa hindi nila pagtatapat sa ating mahal na Panginoon. Lalo sa pagbibigay. So ang Kristiyano pong hindi nagbibigay sa gawain ng dakilang Diyos, mga mahal, they are robbing God. Mga kapatid, Malakay chapter 3 verse 8, mga minamahal, sabi ng Bible, basahin natin. Book of Malachi, chapter 3, verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Amen. Verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Amen. Even this whole nation. Tagalog po. Sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninakaw niyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan sa mga 10 bahagi at mga handog. Kayo nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pag pinag-uusapan natin, mga kapatid ko, ang wealth, hindi natin pwedeng iwanan, mga mahal, itong Malakay. Sapagkat, mga minamahal, sa lahat po ng paglilingkod sa dakilang Diyos, isa lamang po, mga minamahal ko, yung pinto ng pagpapala. Amen po. Pagbibigay. So alam nyo ba, mga minamahal, sa hindi natin pagsunod sa utos ng dakilang Diyos na pagbibigay, sinasaktan mo yung sarili mo? Alam po ba ninyo yan? Inuulit ko po. Sa hindi natin pagsunod sa utos ng ating dakilang Diyos na pagbibigay, sinasaktan natin yung ating mga sarili. Alam nyo, ang logic po ng mundo, maging mahal, huwag natin gayahin ito. Yung logic po ng mundo, if you give money, you lose money. Yan ang mundo. Kaya, mga minamahal, ang tao po sa mundo ay kahit utos ng dakilang Diyos, mga minamahal, na inyo kong ninanakawan itong buong bansa, sabi ron. Hindi lang sa church. Lahat ng tao sa buong bansa, mga minamahal, inuutusan ng dakilang Diyos yan na magbigay, mga minamahal. May bahagi ang Diyos. Subalit, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung logic ng mundo, if you give money, you lose money. Yan ang mindset ng tao. Pinaghirapan ko to. Hindi ko pwedeng ibigay to kahit kanino. Akin lang to. Pinaghirapan ko to. Mga minamahal, huwag nating alisin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya marami po, mga kapatid ko, ng mga tao na hikahos, mga minamahal. Striving, mga kapatid. Ang buhay.
Survival ang buhay, mga mahal. Dahil po sa mga kapatid, hindi pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Mga mahal, yung if you give money, you lose money, sa sanlibutan mga mahal, sa kanila yon. But God's ways are different from those of the world. Yung mga anak ng Diyos, mga minamahal, kaiba ang kanilang ginagawang pagsunod sa dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaiba rin ang pagpapala na natatamo ng mga anak ng Diyos kaysa dun sa worldly wealth lang. Amen po. The Lord's secret to opening the windows of heaven is giving. Matagal ko na po, mga mahal, pinag-isipan ito. Ang sabi ko, mga kapatid, Lord, mahal na Panginoon, buuin mo ako ng isang paksa. Magbuo ka sa akin sa panalangin ng beloved honorable pastor, magbuo ka sa akin ng isang paksa na ito po'y pag-uusapan namin exclusive about the importance of giving. Kasi pag nagpapaliwanag po tayo sa giving, napakaigsi, mga mahal. Minsan yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi na po pinapahalagahan. Mga mahal, gaano kahalaga yon? Gaano ka-importante, mga mahal? God's ways are different from those of the world. Iba tayo, mga kapatid ko. At ang sekreto po, para buksan ng dakilang Diyos ang bintana ng kalangitan, mga minamahal, giving. At sa economy ng dakilang Diyos, ang giving, mga minamahal ko, ito po ay multiplication of income mula sa trono ng dakilang Diyos. Alam po ninyo yun? Mga minamahal, kaya tayo po ay inuutusan ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, magbigay, magkaloob. Huwag tayong madamot sa Diyos, mga minamahal, sapagkat hindi siya madamot sa atin. Lahat magsabing amen. Itong giving pala, mga minamahal, multiplication of income mula sa trono ng dakilang Diyos natin. Alam niyo, mga kapatid, meron akong nabasa. Sabi ng isang negosyante, if I cannot escape poverty, my son will have no future. Tama naman. Sabi ng taong ito, mga minamahal, kung hindi ko matatakasan ang kahirapan ng buhay, walang magiging magandang future ang anak ko. Amen. Praise the Lord. Ngayon sa atin, may mahal, hindi natin kasalanan na isilang tayong mahirap. Hindi mo kasalanan yon. Pero kung mananatili tayong mahirap, kahit naglilingkod ka na sa dakilang Diyos na buhay, hindi natin matitikman ang pagpapala ng dakilang Diyos. Walang ibang sisisihin kundi ikaw. Amen. Naalala ko, mga mahal, yung mga tumutulig sa mga kapatid ko sa prosperity gospel. Hindi raw totoong gospel, mga mahal, yung nangangaral ng prosperity gospel. Mga minamahal, ang Diyos ay ayaw niya ng mahirap ang kanyang mga anak. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, kapag ka hindi natin ipinangaral ang pagbibigay, hindi lalago ang gawain ng Diyos. Hindi pagpapalain ng mga miyembro. Lahat magsabing amen. Sabi ng dakilang Diyos, give and it will be given to you. Sabi ng mahal na Panginoon. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Kaya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, and 8, ito pong sinasabi. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Amen. Tagalog mo yun, mahal? Ito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 6 hanggang 8. Dato po at sinabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana.
Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Say, praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Ang talatang ito, mga kapatid ko, ay minsan napagkakamalan, mga mahal, ng ibang mga mangangaral. Ang dapat daw ibigay ngayon sa dakilang Diyos, ayon lang sa ipinasya ng puso mo. So kahit magkano. Mga minamahal, ulitin ko po, ang Old Testament at New Testament, mga mahal, dalawa lang binago ng dakilang Diyos dyan. Una, yung priesthood. Ngayon, mga pastor na ang tinatawag ng dakilang Diyos, propeta, ebanghelista, guro, apostol. Pangalawa, mga mahal, na binago ng dakilang Diyos, animal sacrifice. Imbis na mga hayop, mga mahal, ginagawa sa Old Testament, binigay na ng dakilang Diyos yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Para na sa ganun, once and for all, makalaya po, mga mahal, ang tao. Nakikinig ba kayo, mga mahal? So nakita natin, mga kapatid ko, itong pagkakaloob na ito, mga minamahal. Gusto ng dakilang Diyos kung magbibigay ka freely, lovingly, thankfully. Yan ang meaning, mga mahal, ng talatang yan. Freely, lovingly, and thankfully. Amen? Katulad po ng farmer, katulad po, mga minamahal, ng magsasaka. Tanim ng tanim yung magsasaka, aanihin na lang niya, mga mahal, magbagyo pa. Wasak, mga mahal, yung kanyang pananim. Pero sumuko ba siya? Tumigil ba sa pagtanim? Nakikinig ba kayo? Hindi siya tumitigil. Kahit malugi siya, mga mahal, hindi siya tumitigil. Tanim ng tanim ng tanim ng tanim. Amen? Ganun ang gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos. Ulitin natin, gusto ng dakilang Diyos ng pagbibigay, mga mahal, freely, lovingly, and thankfully. Sabi ng talatang 8, and God is able to make all grace, mga kapatid. Ano sabi doon, mga minamahal? Verse 8 ng ating talata, God is able to make all grace abound toward you, that He always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Pwede nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sa John chapter 10 verse 10, sabi ron, I have come that they might have life. Ako'y naparito, sabi ng dakilang Diyos, para bigyan ko kayo ng masaganang buhay. Ano ba yung abundant life? Ano bang pagkahulugan natin sa abundant life? Basahin natin ang Psalms chapter 1, verse 3, mga kapatid. Book of Psalms chapter 1, verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Amen. Whatsoever he doeth shall prosper. Napakagandang talata nito, mga mahal. Tagalog po, mga kapatid. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 1, versikulo 3. At siya ay magiging parang punong kahoy na tinanim sa isiping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanuhunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Amen. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Ang taong mapagtapat sa dakilang Diyos, katulad daw ng punong kahoy, itinanim, mga minamahal, sa siping ng tubig, sa agos ng tubig, nagbubunga siya sa kanyang kapanahunan. At ang kanyang dahon ay hindi malalanta, sabi ng Bible. Praise the Lord. At sa huli, minamahal, ang ganda, anuman kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ng ating 1 Corinthians 9:8, you will abound in every good works, mga kapatid. You will abound in every good works.
Hallelujah. 1 Corinthians chapter 9 verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us to thanksgiving to God. Sabi rito, He will make the giver rich in every way. Tingnan nyo. He will make the giver rich in every way, in all aspects and department of life. Tingnan nyo. Yung mga giver daw, mga minamahal, pagpapalain daw yan in every way, in all aspects, department of life. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Yun po'y related dun po sa nabasa natin, Psalms 100, chapter 1, verse 3, mga kapatid ko. Ano man ang kanyang gagawin, giginhawa. Sabi ng 1 Corinthians 9:11, mga kapatid ko, He will make the giver rich in every way, in all aspects, mga minamahal. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. From spiritual to financial, amen? From health to family life, from personal to business life, lahat magsabing praise the Lord. And the giver will experience more than enough. More than enough. Yan ang Diyos natin. He is more than enough. Amen. Higit siya mga minamahal, higit sa lahat mga minamahal ng naiisip mo, mga kapatid. Higit pa siya dyan. Yan ang dakilang Diyos natin. He is more than enough. Kaya unang-unang mga minamahal, natutuwa ang dakilang Diyos kapag nagbibigay ka sa kanyang gawain. Bakit? Nakikita ng dakilang Diyos na may mga anak siyang sumusuporta sa agenda ng Diyos. Bakit umabot ang Ebanghelyo, mga mahal, dito po sa dako ng Bataan? Dahil may mga naunang nagbigay, mga mahal, sa main church natin. Amen ba? Saksi ako, mga minamahal, nung panahon na wala pa yatang 1,000 ang member ng ating church. Nag-challenge ang ating beloved honorable pastor, mayroon tayong krusadang gaganapin, mga mahal. Ang mga kapatiran nun, mga kapatid ko, hindi na magkasya sa offering cloth yung kanilang binibigay. Dito na lang ibinababa ng mga kapatiran, mga mahal. Sa stage ang kanilang binibigay. Hinuhulog nila sa semento. Mga kapatid, ang daming ibinigay, mga mahal. May nagbigay, mga kapatid, ng bagong sinturon. May nagbigay ng bagong relo. May nagbigay, mga minamahal, ng bagong sapatos, mga kapatid. Lahat ng gusto nilang maibigay, lahat ng pwedeng ibenta, mga mahal, binibigay nila, mga kapatid. Saksi po ako dyan. Pagdating po ng main church, mga mahal, yung mga nagbigay, yun ang unang-unang bibili sa kanilang mga ibinigay. Kung hindi nila mabili, mga mahal, ibebenta sa iba, mga kapatid. Hindi sila pinilit ng beloved honorable pastor, mga mahal. Kusang loob sila, mga kapatid ko. Sa kanilang matinding pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga mahal. Grabe, mga kapatid. Meron tayong kapatiran, mga mahal, wala siyang hanap buhay. Mga kapatid ko, nag-isip siya. Lagi siyang by faith, mga kapatid. At nung siya po ay makarinig, mga mahal, Miyerkules yun, nakarinig po siya, mga kapatid, ng challenge ng beloved honorable pastor, mga mahal, nag-iisip siya anong bibigay niya. Yung sapatos niya, bagong bili. Hinubad niya yung sapatos niya. Binigay niya sa pulpit. Tapos nakamedyas na lang siya. Umuwi siya, mga mahal, na naglalakad. Mga kapatid ko, hanggang doon sa Fairview ang kanyang tirahan. Wala siyang trabaho. Mga minamahal. At mga kapatid ko, pagkatapos ng gawain natin, kinabukasan, mga mahal, nag-iisip siya, nananalangin siya, nagpipraise siya, mga mahal. Binigyan siya ng idea ng mahal na Panginoon. 50 pesos yung kanyang pera. Binili niya ng sitsirya, mga mahal. Sinong bibili ron? Mga bata lang. Lahat yun, binili ng sitsirya, isinabit mo niya sa kanyang bakuran. Bumili po, mga mahal, naubos, pinaikot yung pera, nagbigay ng tithes and offering, mga mahal. Maniwala ka sa hindi, mga kapatid, yung kanyang 50 pesos, naging 3 grocery. Doon sa Fairview, mga mahal, ang hirap ng tubig dati. Deep well. Mabato po yung lugar na yun, mga kapatid. Kaya mahirap, mga mahal, yung deep well. Meron nag-iisang deep well, mga mahal, kapit bahay niya. Doon sila bumibili ng tubig. Mga mahal. Balde-balde. Nung siya'y nagtapat sa mahal na Panginoon, mga mahal, pinaisip sa kanya ng dakilang Diyos,
siya ang magtayo ng deep well. Pero bago siya magtayo, yung may-ari ng deep well na nag-iisa, akala niya may mahal habang buhay na siya lang lagi may mahal. Inuusig yung kapatiran natin. May mahal. Ganyan ba ang taga Jesus Miracle Crusade? Ang hirap ng buhay. Walang makain. May mahal. Tahimik lang siya. Nung siya na po, may mahal ang pinagpala, nagtayo siya ng deep well, sinira ng dakilang Diyos yung deep well ng kapitbahay. Tapos gumastos ng malaking halaga para i-repair yung deep well, hindi pa rin naayos. Ang nangyari, may mahal, sa kanya bumili yung mga tao ng tubig. Lalo siyang pinagpala ng mahal na Panginoon. Glory to God, may mahal. Lalo siyang pinagpala ng dakilang Diyos, mga kapatid. So walang imposible. Amen po ba? Walang imposible, mahal. Ang puhunan, mga kapatid, kung gusto mong pagpalain ng mahal na Panginoon, magbigay ka sa gawain ng Diyos. O yun, mahal. Ang pangalan ng kapatiran na yun, mga minamahal, Brother Isidro de Asis. Taga Fairview po yun. Kapatid po yun ng ating ordained preacher, beloved ordained preacher, Fred de Asis. Kilala niyo po ba yun? Amen? Ngayon, mahal, napakadakila ng mahal na Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng dakilang Diyos, ngayon, mahal? So, una, mga kapatid, natutuwa ang dakilang Diyos kapag nagbibigay ka sa kanyang gawain. Nakikita ng dakilang Diyos na may mga anak siya na sumusuporta sa mga plano ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Pangalawa, maging yung mga giver, mga mahal, ay natutuwa dahil pinagpapala sila sa lahat ng bagay. Pangatlo, mga minamahal, yung mga taong tinatawag ng dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan, mga mahal, sila po ay nilalapit ng mahal na Panginoon sa gawain, mga kapatid. Natutuwa sila na may mga giver sa gawain ng dakilang Diyos, na kung walang giver, hindi sila maliligtas. Amen? Dahil sa mga giver, mga mahal, sila'y nagkaroon ng kaligtasan, mga kapatid ko. Dahil sa mga nagtatapat sa mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po ng role ng mga anak ng Diyos, mga mahal. Amen ba? Praise the Lord. Napakahalaga, mga mahal, ng ating role, mga kapatid, sa pagbibigay. At pang-apat po ay pinagpapala at nagiging payapa ang syudad, mga mahal. Dahil may mga giver para maipalagana po ang ebanghelyo ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kung may mga Kristiyano po, mga mahal, kung ang Kristiyano po ay hindi na naka-experience ng God's financial blessings, alam na natin ang dahilan. Sapagkat hindi po sinungaling ang dakilang Diyos sa kanyang mga pangako. Kapag may mga anak ng Diyos, mga mahal, na hindi pinagpala ang kanilang mga buhay, mga kapatid, mula nung makilala nila ang dakilang Diyos, mga mahal, umabot na ng ilang pung taon, naglingkod sa mahal na Panginoon, hindi pa rin pinagpapala. Walang problema sa church. Walang problema sa preacher. Ang problema nasa atin. Dahil ang bayan ng dakilang Diyos ay hindi lubos na sumunod sa pinag-uutos ng mahal na Panginoon. Amen? God's people are not fully obeying His commandments. His commands, mga mahal. Amen? Ulitin natin. They are actually hurting themselves sa hindi nila pagbibigay. Amen po. Deuteronomy chapter 15, verse 4 hanggang 6 po. Book of Deuteronomy, chapter 15, verse 4 to 6. Save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee for a inheritance to possess it. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day. For the Lord thy God blessed thee, as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow, and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. Amen. Ang ganda ng salita ng Diyos, mga minamahal. For the Lord thy God bless thee. Hallelujah. Dito As po, He promised thee. Amen. Tagalog. dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 15,
Ang talata po ay 4 hanggang 6. Ngunit hindi magkakadukha sa iyo, sapagkat pagpapalain ka nga ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na pinakamana upang iyong ariin. Kung iyong didingin lamang na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa mong buong utos na ito sa aking iniutos sa iyo sa araw na ito. 6. Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos, na gaya na ipinangako niya sa iyo, at ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang, at ikaw ay magpupuno sa maraming bansa, ngunit hindi ka nila pagpupunuan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Sabi po mga kapatid ng talatang ito, moreover, there will be no poor person among you. Yan ay sinalita na ng mahal na Panginoon. Na once na makilala mo siya, paglingkuran mo siya, mahal, walang magiging mahirap na tao. Lahat magsabing amen? Walang magiging mahirap na anak ng Diyos, mahal. Wala pong namatay sa gutom ng mga anak ng Diyos. Lahat magsabing amen. There will be no poor person among you, for the Lord will surely bless you in the land that He is about to give you to possess. Sa huli mga inamahal, ang ganda nito mga kapatid ko. For the Lord, verse 6, for the Lord thy God bless thee as He promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka masasalat, mga inamahal. Aapaw ang pagpapala sa iyo, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Be convinced in your heart that as a father discipline his son, so the Lord your God discipline you. Tingnan niyo po. English muna tayo, beloved. From the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 5. Amen. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Amen. 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 Tagalog. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 5, at iyong pagmuni-munihin na sa iyong puso, na kung paanong pinarusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Praise the Lord. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, dinidisiplina niya yung kanyang mga anak. Kung hindi tayo pinagpapala, mga kapatid ko, for example, hindi tayo nagbibigay. Meron kasi ako nakausap niyan, mga mahal. Mula nung makilala, maligtas siya, mabautismohan siya, hindi siya nagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Malungkot ang kanyang buhay. Lagi siyang matamlay, mga mahal. Wala siyang ka-joy-joy sa kanyang buhay, mga kapatid. Hindi mo makita, mga mahal, na siya'y Kristiyano, mga kapatid ko. Bakit? Mga mahal, sapagat hindi nakakasunod. Sabi dito, be convinced in your heart that as a father disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Yung kahirapan na yan, mga mahal, minsan, yan ang ikinakatok ng dakilang Diyos sa ating mga puso para mangusap ang dakilang Diyos sa atin. Anak, lumabas ka na sa karukahan. Anak, tumakas ka na sa karukahan. Hindi ko gusto yan. Umalis ka sa kahirapan ng buhay. Hindi ko gusto yan. Amen. Ganon mga minamahal ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya hindi tayo nananatiling down na down ng buhay, mga minamahal. Bumangon tayo, mga kapatid. Napakasimple lang. Nasa atin ang Word of God, mga minamahal. Ipinangaral na ng ating minamahal na magulang sa dakilang Diyos ang salita ng mahal na Panginoon. May kaligtasan na tayo. Meron na tayong Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Isa na lang ang kulang, mga kapatid, para guminhawa ang buhay natin, mga minamahal. Magbigay sa gawain ng dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Lahat ng inaantok, magsabing amen. Salamat po. Walang inaantok. So mga mahal, 2 ways of riches, mga kapatid. Yan yung ating title kanina eh. Una ay the way of man and the way of God. Yan ang ating pag-aaralan. So you can choose between 2 paths of riches.
Hindi porke, mga minamahal, unbeliever yan, yumaman, mga kapatid ko, sa material ay pinagpala ng buhay. No. Tingnan nyo ito, pakinggan nyo ito, mga kapatid. You can choose between two paths of riches. It's either you go by the way of God or the way of man. Mamili ka, mga minamahal. One result is peace of mind, peace of the heart, unspeakable joy and full of glory, mga mahal. Yun po yung righteous wealth. Lahat magsabing amen. The one is worry. Worriness, anxiety, depression. Yun yung worldly wealth. Meron kang financial, meron kang pagpapala, meron kang may material na bagay ang mundo, mga minamahal. Pero meron kang anxiety, meron kang depression, meron kang worriness, mga minamahal. Amen. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, yung righteous wealth, mga kapatid ko, naggaling sa mahal na Panginoon, grabing kapayapaan, kagalakan. May pera, wala, mga minamahal, maligaya ka. Amen ba? Yung worldly wealth, na kapag naubos na ang pera, umiiyak na yan. Kaya hindi natin dapat ipagmalaki yung ating kayamanan, yung ating pera. Kapag naubos ang pera, mga minamahal, hopeless na yan. Wala nang tatakbuhan yan, mga minamahal. Balisa na yan. Mainit ng ulo niyan. Amen ba? So yung taong nire-reject ang principle ng dakilang Diyos, yung God's principle, mga minamahal ko, ito po yun. Seek wealth through your own effort and for own glory. Mga minamahal. Yan yung taong nire-reject niya yung God's principle, yung utos ng dakilang Diyos. Yumaman ka nga, but filled with troubles sa buhay. Yan yung nire-reject niya, may mahal, ang God's principle. So follow God's principle. Live to glorify God and live timing of blessings of God. God's blessing with peace, may mahal. Hintayin mo yung pagpapala ng dakilang Diyos. Huwag kang magmadali. Lahat magsabing amen. Kung susundin natin ang prinsipyo ng dakilang Diyos sa giving, dadaloy ang mga pagpapala sa ating lahat. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, basta ibinigay mo sa mahal na Panginoon, ibinigay mo na. Huwag mo nang isipin saan ginamit, mga minamahal. Basta sa gawain ng dakilang Diyos mo binigay, mga minamahal, sa offering cloth mo ibinigay, mga minamahal ko, nagampanan mo na yung tungkulin mo. Pagpapalain ka na ron. Lahat magsabing praise the Lord. So kung susundin natin ang principle ng dakilang Diyos, may mahal, about giving, dadalo yung blessing sa atin, may mahal. Pero kung hindi natin susundin, mga minamahal, yung poset ng Diyos, yung gripo ng dakilang Diyos, may mahal, sa kanyang provision, mananatiling sarado yan. Amen? Ano yung lagi natin napapakinggan sa giving? Magbigay ka at ikay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, umaapaw, ibibigay sa iyong kandungan. Anong meaning ng talatang yan? Yung volume control ng blessing ng dakilang Diyos nasa ating mga kamay po. Wala na sa dakilang Diyos yun. Yung volume control, katulad ng gripo, yung volume control ng blessing ng mahal na Panginoon nasa ating kamay na. Kasi pinangako niya na eh. Sinulat niya na sa banal na kasulatan, mga minamahal eh. Nandun na yun, mga kapatid. Conforme na lang sa pagtanggap natin sa Word of God. Tatanggapin mo, hindi. Tatanggapin ko ba o hindi, mga mahal. Nasa atin ang desisyon para pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Lahat ng inaantok magsabing amen. Praise God. Nasa atin ang volume control. Amen. Ang gandang pakinggan, mga mahal. Nasa atin ang desisyon. Nasa atin na. Wala na sa dakilang Diyos eh. Wala na. Nakita niyo yung mga pinagpalang anak ng Diyos dito, mga mahal? From brag to riches, mga kapatid. Yung mga nagpapatotoo rito. Meron tayong isang negosyante, mga mahal, sa dako ng Manila.
Dating ang kanyang buhay ay hikahos, mga minamahal. Yung kanyang inuupahang bahay, pag tumayo ka, mga minamahal, sayad sa kisame ang ulo. Pag humiga ka, yung paa sa dingding, yung ulo nasa dingding. Ganun lang kalaki. Pero mga minamahal, ngayon pinagpala ng dakilang Diyos. Basura lang ng kanyang business. Yun ang ginagamit niya para sa mga kursadang pinupuntahan niya. Kahit sa ibang bansa pa, minamahal. Ano yun, mga kapatid? Yung mga scrap ng kanyang business, minamahal. Mga plastic, mga kapatid. Mga scrap. Pag yun ay binenta, tunay-tunilada yun. Minamahal ang bigat. So nakakaipon siya, nakakabenta ng 20,000 pesos. Sabi niya, basura lang ng kumpanya ko. Sapat na para gamitin ko sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon sa mga krusada. Dating hikahos, may mahal. Dating mga minamahal ko, naghahanap lang ng barya-barya sa bahay nila, may mahal, para makabili, mga kapatid ko, ng pagkain. Pero salamat sa dakilang Diyos. Totoo yung turo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, minamahal. Amen? Kaya yung alas-asin, mga minamahal, gusto ng dakilang Diyos, iangat tayo. Pagpalain ang buhay natin. Amen po ba? Huwag kayong makalinlangan, mga mahal. Nakita niyo, mga kapatid ko, sa mga mananampalataya ng ating main church, nakita niyo sa mga mananampalataya ng ibang mga outreach natin, mga mahal, pinagpala ang buhay nila. Mga mahal, bakit? Hindi sila nang hinayang. Amen ba? Subalit kung hindi natin gaganapin, mga mahal, ang palatuntunan ng mahal na Panginoon. Ano po, mga kapatid ko, ang daratal sa atin? Tingnan natin, mga mahal, ang Jeremiah chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 5, verse 25. Book of Jeremiah, chapter 5, verse 25. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Amen. Amen. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 5, ang kabanata po ay 25. Ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Amen. Tingnan niyo, mga mahal. Isulat niyo, mga kapatid. Ang maganda nitong talatang ito. Your iniquities have turned these things away, and your sins have withheld good from you. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, may mahal, yung mga pangako ng dakilang Diyos nawalay sa atin, hindi natin natanggap dahil sa kasalanan. At ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpigil ng kabutihan ng Diyos para sa inyong buhay, sa ating buhay. Napakaliwanag. Amen ba? Sa ibang version ng Bible, may mahal, but you have done many wrong things, so He has not sent rain of food to you. Gumawa ka ng mali, sabi ng dakilang Diyos. Kaya hindi ako magpapadala sa iyo ng ulan ng pagkain. Tingnan niyo po. He has taken away good things because you have sinned. Sabi ron, pero marami kang nagawang mali, sabi niya ron. Kaya hindi siya nagpadala ng ulan ng pagkain sa iyo. Tingnan niyo po. Lahat magsabing praise the Lord. Inalis niya ang mabubuting bagay dahil may kasalanan ka, sabi ng mahal na Panginoon. Inilayo ko sa iyo ang pagpapala dahil may kasalanan ka. Ang sabi ng ating nabasa kanina, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin, ninakawan. Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen po. Ang iba, may mahal, sinisikap makamtan ang pagyaman sa sariling paraan. Pero sabi ng Bible, nauuwi lang sa kalumbayan. Iwanan mo ang mahal na Panginoon. Iwanan mo ang paglilingkod, mga minamahal. Unahin mo yung pagsisikap. Makamtan mo yung pagyaman sa sariling paraan. Makamtan mo, mga minasabi nga ng marami, mga kapatid, kapag ako'y nakatanggap ng maraming salapi, maligaya na ako. Mali po yun.
Ang kaligayahan hindi mo makukuha sa yaman. Makukuha mo yan sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? 1 Timothy chapter 6 verse 9. May mahal, basahin natin. 1 Timothy chapter 6 verse 9. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Amen. Tagalog po, minuhan. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso Amen. at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman. Tingnan niyo to. Ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, mga kapatid. Tingnan nyo. Amen. Mga minamahal, merong mga iba naman, mga kapatid, nasa buong katotohanan na. Nasa Jesus Miracle Crusade na, mga mahal. Pupunta pa sa abroad, mga kapatid ko, na wala tayong gawain. Iiwanan ng gawain ng dakilang Diyos. Mga mahal, meron akong patutuo sa inyo. Hindi ko na babanggitin, mga kapatid, ang outreach. Meron siyang 2 anak. Lahat sila Christian, lahat sila ginagamit ng mahal na Panginoon. Yung tatay, yung nanay, mga mahal, adult choir member. Yung 2 anak, mga mahal, finest choir. Very anointed sila, mga mahal. Soloist pareho. Pag sila'y umawit, mga mahal, grabing moving ng Holy Spirit. Mga minamahal, isang araw, kinausap sila ng kanilang tatay. Nagkulang sa prayer, sabi niya, mga anak, mag-Japan kayo. At pagpunta niyo ng Japan, huwag niyo akong kalimutan yung lapad. Tay, ginagamit kami ng mahal na Panginoon. May gawain din doon. Pinilit sila, tinulak sila may mahal mag-Japan. Nung sila nag-Japan, mga kapatid, ang bagsak nila ron, kumakanta sila may mahal sa mga nightclub, sa mga resto bar yata, may mahal. Kumakanta sila ng mga sanlibutan. Hanggang sa katulad sila may mahal ng kahoy na may apoy na inihiwalay, mga kapatid ko, at unti-unting namatay, may mahal ng apoy. Habang sila'y kumikita, mga minamahal, ng 100,000 pa, mga kapatid, sa kanilang pag-awit sa sanlibutan. Mga minamahal, yung tatay nila ang may kasalanan. Tumingin yung tatay nila may mahal sa worldly wealth. Hanggang sa yung kanyang mga anak may mahal nanlamig sa pananampalataya. Maging siya man, mga minamahal, ay nanlamig sa pananampalataya. Hanggang sa kunin siya ng ating mahal na Panginoon. May mahal. Ngayon, mga kapatid ko, hindi na po mga minamahal magampanan. Hindi na mga minamahal nagagampanan yung pag-awit, mga kapatid. Sanlibutan na po, mga minamahal. Yan, mga minamahal, ay nakakalungkot na bagay, mga kapatid. Huwag tayong masilaw, mga minamahal, sa worldly wealth, mga kapatid. Yung righteous wealth, yun ang ating pakanasain. Amen po ba, minamahal? Kaya nga sa mga tao, sa mga Kristiyanong sumusunod sa principle ng dakilang Diyos, nagbibigay sila to glorify God. Mga inmahal, they focus on obedience, not reward. He focus on obedience and not reward. Importante ito, mga inmahal. Bakit ka nagbibigay, mga inmahal? Bakit ka nagkakaloob? Baka isipin natin, mahal, para pagpalain ako, para babalik ang kay binigay. Hindi yan, mga mahal, ang nais ng Diyos. Hindi yan ang gustong makita at mabasa ng dakilang Diyos sa iyong kaisipan, sa aking kaisipan. Ang gustong makita ng dakilang Diyos, mga mahal, you focus on obedience, not reward. Amen? Magbibigay kami, mahal, dahil sa pagsunod, sa pagmamahal, mga mahal, sa pag-ibig sa Diyos, hindi sa reward. Doon ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen?
Hindi ka nagmamadali sa pagyaman. Willing ka, mga minamahal, na magsisimula ka sa konti. Padami ng padami yung pagpapala. Ganyan, mga minamahal, ang righteous wealth. Amen. Proverb chapter 13, verse 11. Basahin natin. At isunod natin ang Proverb chapter 10, verse 22. Book of Proverbs, chapter 13, verse 11. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Book of Proverbs chapter 10, verse 22. Proverbs chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Amen. 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 Tagalog, beloved. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 11. Ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Amen. Proverb chapter 10, verse 22. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. Amen. Pwede nating palakpakan ng mahal na Panginoon. Palakpak na nakakagising, mga mahal. Gising pa po ang lahat. Amen. Ang sarap ng mahal na Panginoon, ang sarap ng salita ng Diyos. Ang sarap, mga mahal, pag-aralan ng salita ng Diyos, mahal na Panginoon. Wealth gained quickly will dwindle away, but the one who gather it little by little will become rich. Yan ang gusto ng dakilang Diyos eh. Willing ka, mga minamahal, na kahit unti-unti lang, mga kapatid. Parami ng paramihan kapag nagtapat ka sa mahal na Panginoon. Katulad nung binahagi ko sa inyong minamahal, 50 pesos lang, naging 3 grocery, mga kapatid. Hindi bigla yon, unti-unti, tiyaga, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Yan ang sinasabi ng Bible, mga minamahal. Ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ito pa po, minamahal, ang talata. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Lahat magsabing amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinaragdag ang kapanglawan. Kaya ang walang anak ng Diyos, mga minamahal, na mapanglaw. Walang anak ng Diyos, mga minamahal ko, na matamlay. Amen? Wala pong anak ng Diyos, mga minamahal, na pipilitan dumalo. Wala. Wala pong tagalangit, mga minamahal ko, na malamig pa sa ilong ng pusa kung maglingkod sa Diyos. Wala. Totoong langit. Totoong langit, mga minamahal. Tayong lahat tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sundin natin, mga minamahal, kung ano yung sinasabi ng Biblia. Dapat mangyari sa atin yun. Sinabi na sa talatang ito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Hindi niya idinaragdag ang kapanglawan. O saan naroon? Saan naroon yung mga nagsasabing ang pangangaral daw ng prosperity gospel, mga mahal, ay kulto. Mga mahal, hindi raw prosperity gospel, mga kapatid, ang gospel. Ano yung talatang yon, mga mahal? Sabi ng talatang ito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen? Hindi niya idinaragdag ang kapanglawan, mga kapatid. Kaya yung righteous wealth, mga mahal, yun yung pagpapalang walang kasamang trouble sa iyong tahanan. Say amen. Walang kasamang kabalisahan. Hindi ka nababahala. Blessing na walang takot, walang guilt, walang sakit. Yan ang righteous wealth, mga mahal. Yung worldly wealth naman, mga minamahal, kayod kalabaw ka sa pagtatrabaho. Halos patayin mo yung katawan mo sa trabaho, mga minamahal. Kasi meron kang gustong makamtan, mga kapatid. Meron kang gustong makamtan. Alam niyo po ba, mga minamahal, yung mga taong ganon, hindi na pinapansin ang gawain, wala nang paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala nang Diyos na kinikilala, mga mahal. Ang sa kanila, yung kanilang lakas, yung kanilang abilidad, mga minamahal, ang kanilang inaasahan. Hindi nila napapansin, sobrang trabaho. Wala nang oras at panahon maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Nakikinig po kayo? Pinipilit magpakasipag. Pinaghihirapan, mga minamahal, yung kanyang kinakamtan, mga kapatid ko.
Yung katawan, yung sarili mo, mahal, yung laman na yung itong katawan na ito, pinahihirapan nila ito, mga minamahal ko. Nakakita ka ng taong gano'n, mga minamahal? Mabilis makaipon yon. Mabilis, mga minamahal, yumaman yon. Pero walang Diyos, mga minamahal, nakasama. Hindi nila namamalayan, mga minamahal, sa sobrang sipag, sobrang sigasig, mga minamahal, pinapatay yung sarili, mga minamahal, sa pagtatrabaho. Hindi nila alam, nagugupo na unti-unti, mga minamahal, ng sakit yung kanilang katawan. Anong gagawin nila? Pag may sakit na sila, mga minamahal, anong gagawin nila? Yung mga naipon nila sa kanilang sipag sa trabaho, yun yung naipon nila, mga minamahal, yun yung gagamitin nila para ma-restore sa hospital at gamot yung bumagsak nilang katawan sa pagpapakahirap maghanap buhay. See? Yan ang worldly wealth. Lahat magsabing amen? Yan yun. Amen? Hindi nila alam, mga mahal, wala yung wisdom eh. Wala yung wisdom. Nasayang ang oras, nasayang ang panahon, pumataw ang edad, mga mahal, tumandaan na, mga kapatid. Hindi naglingkod sa dakilang Diyos. Bandang huli, mga mahal, lahat ng yaman na inipon niya sa kanyang kasipagan, na uwi lang sa ospital. Pero hindi ganoon ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, mga mahal, kung ano yung blessing na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, mananatili yan. Palalaguin niya yan sa pangalan ni Jesus, mga mahal. Mag-prosper ka sa pangalan ni Jesus, mga mahal. Yan ang prayer ng ating beloved honorable pastor sa ating mga mahal. Lahat ng anak ng Diyos, mag-prosper in the name of Jesus. Amen? Bakit? Sapagat kinikilala natin ang dakilang Diyos. Siya po, mga mahal, ang may author ng lahat ng bagay. Siya po, mga mahal, ang source ng lahat ng kailangan natin sa mundong ito. Amen? Kaya maghirap man, mga mahal, ang paligid natin. Maghirap man, mga mahal, ang buong bataan. Kung nandito ka sa ating dearest Jesus, mga mahal, siyang source ng lahat ng blessing. Sa kanyang galing ang lahat ng blessing. Amen? Wala nang iba. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Mga mahal, basahin natin. Book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog, minamahal. Sa aklat ng Deuteronomio, kapitulo 8, versikulo 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, Amen. upang kanyang pagpatibayin ang kanyang tipan sa kanyang sinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi ng dakilang Diyos, remember the Lord thy God. Remember the Lord thy God. Huwag natin kalimutan. Lagi daw nating alalahanin. Lagi nating isipin, may mahal ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kung wala siya, wala tayo. Amen. For it is He that giveth thee power to get well. Sapagkat siya ang may kapangyarihan na nagbigay sa iyo ng pagpapala ng kayamanan. Sa Tagalog, may mahal, siya ang iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Yan ang hindi nakikita ng maraming tao. Akala nila, mga minamahal, yung sariling lakas, sariling talino, mga minamahal, kahit cum laude pa yan, mga minamahal, magna cum laude, summa cum laude, mga minamahal, scholar pa yan, mga kapatid ko. Pag hindi mo isinama ang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal, mahirap ang buhay. Amen? Alalahanin natin, taon-taon, yung mga fresh graduates, mga kapatid, 20% lang sa kanila ang nagkakaroon ng hanap buhay. Yung 80%, bangin mahal, walang hanap buhay. Amen? Hindi po diploma naman eh. Hindi lang yan eh.
Hindi lang mga minamahal yung nagtapos ka mga kapatid. Ang sikreto dyan, mga minamahal, nagtapos ka, may diploma ka, that's good. Pero ang importante dyan, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Sundin natin ang mahal na Panginoon ng mahal. Tayong lahat, mga kapatid ko, palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang tamlay ng palakpak natin, mga mahal, parang walang pagpapala. Amen? Praise the Lord! Wealth ang pinag-uusapan natin. Amen ba? Dapat alerto tayo, mga mahal. Amen? Ang pagpapala, pinaghihirapan. Amen? Sabi nga, mga mahal, ng isang mangangaral, mga kapatid, ang kaligtasan, libre. Tama yun. Ang kaligtasan, libre. By grace, ang kaligtasan natin. Pero yung reward, pinaghihirapan yun. Amen? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat, mga mahal, consistent. Dapat, mga kapatid ko, walang tigil. 24/7, mga mahal, nasa isip mo lagi ang mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, isang magandang awitin, mga mahal, ang aking inihanda sa inyo, mga mahal. Lord, I offer my life to you, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang tayo nagbibigay, mga mahal, pagkatapos wala na. Unang-una nating ibigay sa mahal na Panginoon, yung ating puso, yung ating buhay, mga mahal, i-offer natin, mga kapatid. Kasunod na lang yan, mga mahal, pagkapalang material. So, mga kapatid, naunawaan natin ngayon, ano po, mga minamahal ko, ang ibig sabihin ng righteous wealth at yung worldly wealth, mga kapatid ko. Naway manatili tayo sa righteous wealth, manatili tayo sa katapatan sa mahal na Panginoon ng mahal, at higit pa sa iyong inaasahan, ibubuhos ng dakilang Diyos ang pagpapala. Awitan natin siya mula sa ating mga puso, mga mahal. B flat, B flat. Lord, I owe my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan pa po. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as the blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, To you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Yes, there is Jesus. Hallelujah. Everything Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. use it for your glory. Lord, I offer my Yes, there is thanks to you. Have mercy upon us, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my Yes, life Lord to God. you. Hallelujah, hallelujah. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise Yes, there is to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa tayo patuloy na tinuturuan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Di sa ating mga pangailangan, sa ating pamumuhay. Ang sabi na banal kasulatan na ating po nakapakinggan. Hallelujah. Kamtin po natin ito sa kaparaanan ng ating pinakamahal na Kristo. Iba ang ating kagalakan. Hallelujah. Pag tayo po nakatanggap ng pagpapala dahil ating sununod ang kalooban ng ating dakilang Diyos sang pagpapala na ating natanggap dahil sa ating kaparaanan ng sanlibutan. Ano ang sabi ng Biblia? Ang mundo ay hindi nagmumula. Hindi, hallelujah, sa ating pinakamahal na Pinoon. Ang kayamanan na nagmula sa ating dakilang Diyos, tunay na riyan po ang totoong kagalakan na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Iba ang kagalakan pag ating natanggap ang pagpapala dahil tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal. Ating palapahan po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Dahil lahat pong itong bagay nito, hallelujah, ano ang nais nating puso,
ito po ay nais din po ibigay ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah, pag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayo laging lumayo, hallelujah, sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang sabi? Greatest commandment, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy heart. Ibig sabihin, hallelujah, ano mga ating gagawin sa ating hanap buhay upang magkaroon ng kayamanan. Still, hallelujah, nakapako po tayo sa commandment na ating mahalin ang ating dakilang Diyos. Paano? Pag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, iba ang kagalakan, hallelujah, pag tayo po'y nakatanggap ng pagpapala after we have done the will of God, sang pagpapala, hallelujah, na sa ating sariling kaparaanan. Tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy po nating hingin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos. Patuloy po nating hingin spiritual guidance, spiritual wisdom na nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makaparehang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na patuloy niyo po pinaunawa sa amin, mahal na Panginoon, kung paano po kami mamumuhay ayon sa banal kalooban, pamumuhay, hallelujah, yung kinalulugdan. Dakilang Diyos, sa pangunapanangin po ng aming Venerable Pastor Lisa Dalmida, tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, ano man po aming gawin. Ito po ay aming lakad na nagbumula sa iyo, iyong direksyon, O Lord God. At ito po, mahal na Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamuhay, patuloy po namin sinasamo sa iyo, aming bigyang halaga ang sumunod sa iyong banal na kalooban. Tulungan niyo maging karapat-dapat ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, na maging handa sa iyong pagbabalik. At patuloy niyo pong magamit para sa kaligtasan ng mahal sa buhay, wala pa siya mahal gawain, at aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangangailangan, patuloy po tayo panampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa panguna po ng ating Brother Pastor, sa kanyang mga panalangin, tayo po sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamahal. Lahat ng inutos ng ating dakilang Diyos, ito po ay tama. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay magsusumamo, tayo po ay manalangin. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa iyong pangailangan sa iyo. Dakilang Diyos, sa paunang panalangin po ng aming Brother Pastor, Wilder Dalmida, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkasala at pagkakamali, at sa iyong mga kahilingan sa iyo, dakilang Diyos. Iyon at iyong pagpalang kamay. Walang imposible sa iyong mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kayong pusong mapagmahal sa iyong masunurin sa iyong mga kalooban at sa iyong mga kaparehang pangalan, sa mga kaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, pilay, cancer, lahat ng karamdaman, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, kahirapan, panglupaypay, panlalamig, cast out in Jesus' name. Pride of life, in glory, carnality. Di mo yung kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Panglupaypay, panlalamig, unbelief, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be solved right now sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamitan nating pagsigawali. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. Brother Daniel D. Guzman sa salita.